Simula pagkabata, ay namamalimos na ng atensyon at pagmamahal si Brian sa kanyang ina na si Laura at sa kanyang ama na si Ricardo, na isang engineer sa kilalang kumpanya sa Makati. At lahat ng pangangailangan niya ay naibibigay ng mga magulang niya. Maliban na lamang sa oras at atensyon, pareho kasing busy ang mga ito sa kani-kanilang mga trabaho. Si Laura na kanyang ina, bagamat hindi pumapasok sa opisina, ay palagi rin namang wala sa kanilang bahay. Dahil busy ito sa iba't ibang racket na talaga namang kumikita ng malaking halaga. Kumbaga freelance ang trabaho ng ina ni Brian. Kung kaya naman mas naging magulang pa nga ni Brian ang kanilang kapitbahay at kumare ng kanyang ina na si Aling Susie, kaysa sa sarili niyang mga magulang. Kaya naman todo ang pagsusumikap niya sa kanyang pag-aaral upang makakuha lamang ng mataas na grado, nang sa gayon ay mapansin naman siya ng mga ito at maging proud sa kanya. Kung minsan, napapaisip na lamang siya kung mahal ba siya ng kanyang mga magulang, dahil pakiramdam niya ay mas mahalaga pa sa mga ito ang trabaho at ang pagkita ng pera kaysa sa kanya na sarili nilang anak. Tuwing kuhaan ng card o may family days eskwelahan, ay ang kanilang kapitbahay na si Aling Susie na lamang ang pinakikiusapan ng kanyang inang si Laura upang makasama niya. Hindi tuloy niya maiwasang mainggit sa mga kaklase na mayroong kasamang mga magulang. Tuwing nalulungkot siya, ay sinasabi na lamang ni Aling Susie sa kanya na wag na siyang malungkot dahil narito naman ang matanda para sa kanya. Matandang dalaga itong si Aling Susie at mag-isa na lamang rin sa buhay. Kaya naman isang tawag lang sa kanya ng ina ni Brian ay walang pag-aatubili itong pumapayag. Noong una nga ay tumatanggap pa ito ng bayad bilang abala sa oras na inilalaan niya kay Brian. Ngunit kalaunan ay ito na mismo ang nagkukusang sumama sa mga gatherings ni Brian sa school. Pero para kay Brian, mas masaya pa rin kapag kasama niya ang kanyang mga magulang sa mga mahalagang okasyon ng kanyang buhay. Tuwing magigising siya sa umaga, ay wala na ang mga ito. Maging sa pagtulog niya sa gabi ay wala pa rin ang mga ito. Hanggang sa lumaki na lamang siya at nagbibinata, ay nasanay na rin siya na hindi siya close sa kanyang mga magulang. Ni hindi nga alam ng mga ito kung ano ang paborito niyang pagkain. Minsan lang rin silang magkasabay kumain, pero mas nakatuon ang atensyon ng mga ito sa kanilang mga cellphone. Tawag dito at tawag doon ang ginagawa nila. Ngayon ngang gagraduate na siya ng high school at valedictorian pa siya, ay masaya niya itong ibinalita sa kanyang ama. Ngunit ngumiti lamang ito at sanay niya sa na meron itong kausap. Kaya naman hinintay niya itong matapos makipag-usap at muling sinabi ang magandang balita. Congratulations anak. Paano? Sige na, kailangan ko lang pumunta sa opisina. May bigla lang emergency. Wika nito at tumingin sa relo at nagmamadaling umalis sa harapan niya. Sandali lang pa. Hindi ka po ba masaya? Valedictorian po ang anak nyo. Ano ko ba anak? Natural masaya ako. Busy lang talaga ako sa trabaho. Sige na, mamaya pag-usapan natin yan pag-uwi ko ha. Asahan ko po kayo ni mama sa graduation ko ha. Next week na po yun. Titingnan ko kung hindi ako busy ng araw na yun anak ha. Baka kasi may biglang out of town kami. Alam mo naman sa opisina anak, bigla-biglang may ganyang senaryo. Pero kung busy ako nun, yung mama mo na lamang okay? Pero pa, isang araw lang naman po ito eh. Isang araw lang ang hinihingi ko sa inyo. Sa loob ng ilang taon na nag-aaral ako, ilang recognition at graduation ang hindi niyo po napuntahan. Halos lahat po, hindi ba? Wag ngayon anak. Busy ako. Wag kang sumabay Brian. Saka nga ito tuluyang umalis sa harapan niya. Hindi na rin niya napigilan ang pagragasa ng mga luha sa kanyang mga mata. Nang biglang merong yumakap sa kanyang likuran. Sige lang anak, ilabas mo lang yan. Ilabas mo lang ang lahat ng hinanakit at sama ng loob mo sa mga magulang mo.
Nandito lang ako para sa'yo. Sobrang proud ako sa'yo at mahal na mahal kita. Kahit hindi mo ako kadugo, pero parang tunay na rin kitang anak. Nabigla si Brian sa pagyakap ni Aling Susie sa kanya. Naroon pala ito sa mga sandaling iyon. May dala-dala itong lutong ulam na ibibigay sana sa kanya nang maabutan ng pagtatalo nilang mag-ama. Humarap naman siya rito at niyakap rin niya ito. Nagpatuloy lamang siya sa pag-iyak hanggang sa wala na siyang mailuha pa. Sana ikaw na lamang po ang naging nanay ko. Lagi po kayong nandyan para sa akin. Mas kilala mo pa nga po ako kaysa sa sarili kong ina eh. Halos buong oras niyo po na isusi ay nasa akin na po. Ayos lang yan anak. Masaya naman ako eh. Dahil nariyan ka. Gaya nga ng sabi ko sa'yo kanina. Parang anak na kita. Pamilya na ang turing ko sa'yo, iho. Hayaan niyo po na isusi. Kapag ako na po ay nakagraduate ng college at natupad ko na po ang pangarap ko, babawi po ako sa'yo. Hindi po kita papabayaan. Thank you for everything you've done for me. Hindi ko po alam ang gagawin ko kung wala po kayo. Ano ka ba, iho? Wala sa akin yon. Saka wag mo na akong intindihin. Ang pagtuunan mo na lamang ng pansin ay ang magkaroon ka ng magandang kinabukasan. Hindi po ako papayag na hindi kita kasama. Ako po ang mag-aalaga sa iyo dahil sa mga panahon na kailangan ko ang mga magulang ko. Ikaw po, Nanay Susie, ang palaging nariyan para sa akin. Kahit ngayong binatilyo na po ako, nandito pa rin po kayo. Mahal na mahal po kita. Mahal na mahal rin kita, Brian, anak. Hindi ka na iba sa akin. Sunod nga niyang ibinalita sa kanyang inang si Laura na siya ay isang valedictorian. Ngunit gaya ng kanyang ama, ay hindi rin daw ito makakapunta dahil marami itong inaasikaso at may dadalawang seminar sa kaparehong araw ng kanyang pagtatapos. Ma, mas mahalaga pa talaga yan kaysa sa akin? Pasensya ka na anak ha. Nagkataon lang na nagkasabay ang seminar ko sa graduation mo. Ma, baka pwede mo naman pong hindi ka muna umattend dyan. Kahit ngayon lang po, ma. Ilaan mo na lamang po ang isang araw na yan para makasama ako. Wala na nga po si Papa. Pati pa rin ba ikaw ay wala rin sa araw ng pagtatapos ko? Dismayadong sabi ni Brian sa kanyang ina. Titignan ko anak kung makakahabol ako ha. Pasensya na talaga. Tumango at tumalikod na lamang siya. Ano pa nga ba ang aasahan niya sa mga magulang niya? Gayong batid naman niya na mas mahalaga ang mga trabaho ng mga ito kaysa sa kanya. Tatanggapin na lamang niya na hindi talaga makakadalo ang mga ito sa araw ng pagtatapos niya sa high school. Kinabukasan, habang naghihintay siya ng sasakyan pauwi ng kanilang bahay, ay napansin niyang may nanlilimos na matandang babae. Pero pinandidirihan ito at yung isa naman ay nanulak pa kung kaya't nabuwal ito at nasaktan. Patakbo naman siyang nagtungo roon at inalalayan niya itong makatayo. Ayos lang po ba kayo, Lola? Loko yung batang yun ah. Hindi ka na nga binigyan ng pera. Itinula ka pa. Ayos lang ako, iho. Maraming salamat sa pagtulong sa akin na makatayo. Sanay na ako sa pananakit nila sa akin. Lagi namang ganon. Tara po dito sa tindahan. Ibibili po kita ng pagkain. Maraming salamat, iho. Sakto at hindi pa ako nanananghalian. Napakabait mong bata at napakagwapo pa. Naku, Lola. Nambola pa po talaga kayo. Pero salamat po sa papuri ha. Tara ho. Sa karinderiya niya na nga lang ito dinala upang makakain na ito ng kanin at ulam. Lola, may iba pa po ba kayong gusto bukod dito sa tinolang manok? Nako, ayos na sa akin ito, iho. Maraming salamat ha. Mabubusog na ako rito. Ikaw, ayaw mo bang kumain? Sa bahay na lamang po ako, Lola. Tumango naman ito at nag-umpisa ng kumain. Siya naman ay tumayo na at nagtungo sa tindera. Kinausap niya ito na kung maaari ay pakainin ng matandang pulubi araw-araw at nag-iwan siya ng pera
budget ng matanda. Pumayag naman ang tendera, kaya mabilis niyang ibinigay ang pera. Ibigay niyo po ang mga gusto niyang pagkain. Ito rin po pala ang number ko. Kontakin niyo na lamang po ako kapag ubos na po ang budget niya. Magbibigay po ulit ako. Bumili na nga rin siya ng tissue at pinunasan niya ang mukha ng matanda. Maya-maya lamang ay may dumating ng sasakyan. Kaya naman kailangan niya na itong iwan. Magdidilim na rin kasi ng mga oras na yon. Hanggang sa sumapit na nga ang araw ng kanilang pagtatapos. Si Aling Susi lamang ang naroon. Panay ang lingon niya at nagbabaka sakaling makikita ang kanyang mga magulang, kahit isa man lamang sa mga ito. Ngunit hanggang sa siya ay tawagin na sa stage, ay wala pa rin ang mga magulang niya. Hindi tuloy niya alam kung itutuloy pa ba niya ang inihanda niyang speech para sa mga ito. Napayuko na lamang siya habang pumapatak ang mga luha sa kanyang muka. Nang may biglang sumigaw, kaya naman muli siyang napaangat ng tingin. Anak, proud na proud ako sa iyo. Mahal na mahal kita. Sigaw ni Aling Susi. Dahil doon, ay napangiti siya. Hindi man dumating ang mga magulang niya, ay naroon naman si Nanay Susi, na palaging nakaagapay sa kanya. Ang taong bagamat hindi niya kaano-ano, ay nagsilbing ama at ina sa kanya. Salamat po, Nay Susi. Alam niyo rin po kung gaano kita kamahal. Ikaw po ang kasama ko sa lahat-lahat. Sa lahat ng laban ko sa buhay. Ikaw ang nagpapasaya sa akin tuwing malungkot ako. Ikaw ang nagiging nanay ko sa loob ng 15 taon. Napakaswerte ko dahil mayroong ikaw sa buhay ko. Ikaw lang po ay sapat na. Magandang araw, classmates, fellow students, and teachers. Gusto ko lamang sabihin at ipagmalaki ang aking Nanay Susi na palaging nariyan sa tabi ko. Ipinagmamalaki ko siya at ipinagpapasalamat sa Diyos na dumating siya sa buhay ko. Nagpalakpakan naman ang lahat ng naroon at napaiyak naman sa tuwa si Aling Susi dahil sa sinabi ni Brian at inaniyahan itong umakyat sa stage upang itong magsabit ng mga medalya sa kanya. Ngunit lingid sa kaalaman ni Brian ay dumating pala ang kanyang ina. Ngunit dahil sa mga sinabi niya sa kanyang Nanay Susi, ay umalis na lamang rin ito at hindi na nagpakita pa sa kanya. Pagkatapos ng graduation, ay nagpicture-picture sila ng mga kaibigan at mga kaklase niya. Hindi rin nagtagal, ay umalis na nga ang mga ito dahil may kanya-kanyang mga ganap. Inaya naman niya si Nay Susi na magtungo sa restaurant upang mag-celebrate. Ngunit habang kumakain, ay hindi niya napigilang mapaiyak. Ang sama-sama ng loob niya sa kanyang mga magulang. Oh, teka. Umiyak ka na naman. Tahan na, iho. Bakit ganun, Nay Susi? Bakit ba? Kahit minsan, hindi ko naranasan na maging masaya kasama ang mga magulang ko. Hindi lang naman pera o material na bagay ang kailangan ko eh. Kailangan ko rin ng pagmamahal, oras at atensyon nila. Araw-araw iniisip ko, kung mahal kaya nila ako, para akong hangin para sa kanila. Hindi nakikita at hinahawakan. Kahit nung araw nang nagkasakit ako, ikaw lang po yung nariyan para sa akin eh. Huwag mo po akong iwan na ya. Hindi ko po alam kung paano na lamang po ako kapag wala ka sa tabi ko. Hindi ako mawawala sa iyo. Nandito lang ako palagi para sa iyo, iho. Lagi kong sinasabi to, kasi yun yung totoo. Sige na, kumain ka na ha. Baka isipin ng mga tao pinapaiyak kita. Sobrang naaawa lang talaga si Aling Susi sa kanyang anak-anakan na si Brian. Bata pa lamang kasi ito, ay talaga namang pinapabayaan na ng mga magulang. Sadyang nagmamalasakit lang talaga siya kay Brian. Napangiti si Brian sa sinabi ng matanda. At ito pa mismo ang nagpunas sa mga luha niya. Pag-uwi nila ng bahay, ay naabutan niya roon ang mama niya. Nakatingin ito sa kanila habang masaya silang nag-uusap ni Aling Susi. Ngunit ang mga ngiti niya sa labi ay napalitan ng lungkot. Hindi po talaga kayo nagpunta, Mami. But it's okay. Tinanggap ko na po sa sarili ko na malabong maging mga magulang kayo sa akin. Kung noon ngang bata pa ako hindi kayo nagpupunta sa school.
Kahit anong ganap, family day man o graduation, ngayon pa kayang binatilyo na ako? Lalamang isasabihin nyo na kaya ko naman na ang sarili ko at na malaki na ako. Maring Susie, ako na ang bahala dito. Pwede ka nang umalis. Alam kong pagod ka na rin. Masyado mo nang ginagampanan ng papel ng isang ina. At pwede ba? Huwag ka nang babalik at papasok dito sa bahay. Dagdag pa ng ina ni Brian. Hindi maaari. Hindi mo to pwedeng gawin, ma. Siya na lamang ang meron ako. Siya lang ang nagmamahal at may pakialam sa akin. Kaya't huwag ka pong magsalita ng ganyan sa taong nagmamalasakit sa akin simula nung bata pa lamang ako. Umiiyak na wika ni Brian sa ina. Tama na. Ako ang masusunod dahil ako ang nanay mo. Ma, imbes na magpasalamat po kayo sa kanya, ay ganyan pa ang sinabi nyo. Sabay hawak niya ng maigpit sa braso ni Aling Susie. Huwag niyo namang ipagkait sa akin ng lahat, ma. Kahit tumanda ako at magkaroon ng sariling pamilya, hindi ko po makakalimutan si Nanay Susie. Dahil para sa akin, siya ang totoo kong ina at hindi ikaw. Malakas na sampal naman ang natamo niya mula rito. Dahil doon, ay namanhid ang kanyang kabilang pisngi. Puno ng galit ang nararamdaman niya ng mga sandaling iyon. Sige ma, lakasan mo pa. Lakasan mo pa ang sampal mo. Manid na kasi ako sa sakit na natatamo ko mula sa inyo. Hindi man pisikal, pero emosyonal. Oo, hindi kita naalagaan habang lumalaki ka. Dahil nakatutok lang ako sa business ko. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi na kita mahal, Brian. Ginagawa ko rin naman to para sa'yo. Para sa kinabukasan mo. Nanay mo pa rin ako. Hindi ko kailangan ng maraming pera at maraming material na bagay. Dahil ang kailangan ko ay ang pagmamahal at atensyon nyo. Gaano ba kahirap ibigay yun, ma? Kapag tinanggal mo si nanay sa buhay ko, sasama ako sa kanya. Sabay hatak nga niya kay Susie at umalis na sila sa harapan ng kanyang ina. Nagkulong na lamang rin siya sa kanyang kwarto at doon umiyak ng umiyak. Hinahampas-hampas rin niya ang kanyang ulo habang walang tigil sa pag-iyak. Sandali siyang huminto at bumaba mula sa kanyang kama at tinungo ang drawer. May maliit siyang kutsilyo roon at ito ay kinuha. Pinagmasdan niya na muna ito at nangakma niya na itong ihiwa sa kanyang leeg ay bigla niyang naalala ang mga pangako niya kay Nay Susie niya. Ang pangako niyang babawi siya rito balang araw. Kaya naman mabilis niya itong binitawan at bumalik na sa kama niya. Makalipas ang isang linggo, ay muli siyang nagtungo sa dating eskwelahan. Hinanap niya roon ang matandang pulubi na tinulungan niya. Ngunit ang sabi ng tindera sa karinderya ay 4 na araw na daw itong wala roon dahil natagpuan na ng mga anak. Masaya naman siya sa balitang iyon at hindi niya na kailangan pang mag-alala sa kaligtasan ng matanda. Pumayag ang kanyang ina na manatili si Aling Susie sa buhay niya pero walang nagbago sa magulang niya. Ganoon pa rin ang mga ito, abala sa kani-kanilang mga trabaho. Samantalang siya ay pinagpapatuloy ang pag-aaral sa kolehiyo. Culinary Arts ang kursong kinuha niya dahil iyon ang pangarap ni Susie at siya ang tutupad ng pangarap na iyon. At isa pa'y gusto rin ni Brian iyon na magkaroon ng sariling restaurant balang araw. At dahil may kalayuan ang bahay nila sa universidad, ay kinakailangan niyang manatili sa condo unit na malapit dito. Isinama nga niya si Nay Susie niya roon. Pakaramdam niya ay nakahinga siya ng maluwag. Hindi man niya nakikita ang mga magulang, ay para sa kanya mas mabuti na iyon kesa nakikita nga niya ang mga ito, ngunit para lamang silang hindi magkakakilala. Excited rin siyang umuwi araw-araw dahil palaging masarap ang mga nilulutong pagkain sa kanya ni Nay Susie. Pagkapasok niya sa loob ng condo unit, ay kaagad niyang sinabi na naroon na siya. Nay Susie, nasaan po kayo? Tanong niya nang biglang bumukas ang kwarto niya. Pero imbis na si Aling Susie ang lumabas, ay ang kanyang ina ang sumalubong sa kanya. Ma, anong ginagawa mo dito? Kinakamusta ko lang ang anak ko. Tugon nito sa kanya, sabay lapit at haplos nito sa mukha niya. Anak, patawarin mo ko ha.
Patawarin mo ko dahil napakalaki ng pagkukulang ko sa'yo. Hindi ko na namamalayan na lumalayo na pala ang loob mo sa akin. Gusto ko lang sabihin sa'yo na mahal kita anak. Saka nagpunta ako ng graduation mo nung high school. Kaso hindi na ako nagpakita pa sa'yo. Rinig na rinig ko kasi ang mga sinabi mo kay Susie na dapat kami ng papa mo ang sinasabihan mo ng ganoon. Pero hindi naman kita masisisi anak. Nagkulang kami sa'yo. Hindi namin naiparamdam at nasabi sa'yo kung gaano ka namin kamahal. Na lahat ng ginagawa namin ay para sa'yo anak. Para sa magandang kinabukasan mo. Proud na proud kami sa'yo anak. Hindi na nga niya napigilan ang sarili na mapaluha. Kung noon ay luha ng kalungkutan, ngunit ngayon ay luha ng kaligayahan. Mahigpit niya itong niyakap at paulit-ulit na hinalikan sa noo at pisngi. Paulit-ulit rin niyang sinasabi na mahal niya ito. Sabik na sabik siya sa pagmamahal ng magulang. Pero nasaan po si Nanay Susie? Pinalis niyo na po ba siya? Nay Susie, nandito na po ako. Hindi ko siya pinaalis anak. Nasa bahay siya. Nagluluto. Ako ang sumundo sa iyo rito. Pinapauwi ka na ng papa mo. Sabay-sabay raw tayong maghahapunan. Talaga po? Hindi niyo po alam kung gaano po ako kasaya ngayon ma. Halika na anak. Hinihintay na tayo ng papa mo sa bahay. Masaya nga silang nagkwentuhan pagkatapos nilang kumain. Halos walang paglagyan ng saya na nararamdaman niya. Sa wakas, ay natupad na rin ang matagal na niyang hiling na masabi ng mga magulang niya na mahal siya ng mga ito at ang magkaroon ng oras para sa kanya. Dahil doon, ay mas lalo siyang ginanahang mag-aral, lalo na't suportado ng kanyang ama ang kursong kinuha niya. Nangako rin sa kanya si Ricardo na ito na ang bahalang bumili ng lote na pagtatayuan niya ng restaurant kapag siya ay naging isang chef na. Hanggang sa dumating na nga ang araw na pinakahihintay niya. Sa loob ng 4 na taon niya sa kolehiyo, sa kursong Bachelor of Science in Culinary Arts, ay sa wakas ay nakapagtapos na nga siya. Hindi man siya summa cum laude, ay magna cum laude naman siya. At sa unang pagkakataon, ay naroon na ang kanyang mga magulang, maging ang kanyang nanay Susie. Sa labis na tuwa niya, ay napadapa pa siya sa semento na paulit-ulit na nagpapasalamat sa kanyang mga magulang. Dahil tinupad ng mga ito ang pangako na hindi sila mawawala sa araw ng pagtatapos niya. I'm so proud of you, son. You did it. Congratulations. And I love you so much, my son. Mahigpit na yakap na iginawad niya sa mga ito, maging sa kanyang nanay Susie. Tinupad rin ng kanyang ama ang pangako nito sa kanya na ipagpapatayo siya nito ng restaurant at ang naging katuwang niya roon ay ang kanyang nanay Susie. Hanggang sa ang kanyang restaurant nga ay naging kilala rito sa Pilipinas at nagkaroon nga ng iba't ibang branch sa iba't ibang lugar. Wala na nga siyang maiiling pa dahil lahat ng gusto niyang mangyari ay nangyari na. Magpapatayo ka pa ba ng sarili mong bahay anak? Para sa iyo na tong bahay natin anak. Wala naman kaming ibang mapag-iiwanan nito kung hindi ikaw lang anak. Saad na Ricardo. Hindi na po pa. Kung nasaan po kayo, naroon po ako. Magkakasama po tayo habang buhay. Masayang nagyakap ang pamilya. Ang dating walang kibuan, ngayon ay punong-puno na ng samahan at punong-puno ng pagmamahalan. Kung minsan, dahil sa pagiging busy natin sa ating mga buhay, ay nakakalimutan na nating kamustahin man lamang ang ating pamilya. Na siyang nagiging dahilan kung bakit napapalayo ang loob natin sa isa't isa. Kaya naman ang aral ng kwentong ito, na kahit pag-aano tayo kabisi sa ating mga buhay, ay maglaan pa rin tayo ng oras at panahon para sa ating pamilya. Sapagkat hindi na may babalik pa ang mga panahon na lumilipas. Baka mamaya, huli na ang lahat bago natin ma-realize na mas mahalaga pala ang pamilya kesa sa ibang bagay. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento?
I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. So paano ka barangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out.